Zeus, ang kilala bilang Diyos ng Kidlat at Hari ng Olympus. Magandang araw mga kaibigan, muli ito si RJ TV. Ang ating pag-uusapan sa videong ito ay ang patungkol sa kwento ni Zeus, ang Diyos ng Langit at Kidlat sa Greek mythology. Halina't ating alamin ang kanyang kwento dito lang yan sa RJ TV. Kilalanin natin si Zeus na siyang naghahari at namumuno sa Olympus, na kung saan ito ay ang tahanan ng mga Diyos at Diyosa o kilala natin bilang mga Greek gods. Ang ina ni Zeus ay ang Diyosang si Rhea at ang ama naman niya ay ang Titan na si Kronos. Nagsimula ang lahat nang malaman ni Kronos ang isang propesiya na ang isang magiging anak nila ni Rhea ay ang maaaring magpabagsak sa kanya mula sa trono. Dahil nga mga kaibigan, si Kronos nga ay ang kilala bilang hari ng mga Titans. Kaya't nang malaman niya ito ay gumawa siya ng paraan para hindi magkatotoo ito. At ito nga ay ang bawat sanggol na isinisilang ng kanyang asawa na si Rhea ay kanyang nilolunok ito lahat. Ito ang kanyang palaging ginagawa sa tuwing nasisilang ang kanilang mga anak. Ngunit sa isang pagkakataon, ang huling anak nila na walang iba kundi si Zeus ay siyang tanging nakaligtas lamang dito. Noong panahon na ipinanganak si Zeus, doon ay agad na itinago ito ng kanyang ina na si Rhea mula sa isang kuweba na tinatawag ay Dictaean Cave sa Crete. Na dito ay ang tumulong na mag-alaga dito kay Zeus hanggang sa paglaki ay walang iba kundi ang isang kambing na si Amalthea. Nang hanapin nga ni Kronos ang bagong silang na sanggol ni Rhea, doon ay gumawa si Rhea ng paraan at ito ay ang nagbalot siya ng isang bato gamit ang isang tela at hinulma niya ito na para bang isang sanggol at ito ang kanyang pinakain kay Kronos. Ang mga kapatid ni Zeus na nilunok ng kanyang ama ay sina Demeter, Hera, Hestia, Hades at si Poseidon. Nang lumaki itong si Zeus, dito ay nalaman niya ang sinapit ng kanyang mga kapatid sa kanyang ama. Kaya't doon siya ay naghanda upang harapin ang kanyang ama na si Kronos. Gusto niya na maghiganti ito sa kanyang ama dahil nga sa ginawa nitong paglunok ng kanyang mga kapatid. Doon ay may nakilala si Zeus na isang dalaga na Oceanid na ito ay walang iba kundi si Metis na siyang unang asawa ni Zeus. At siya din ang tumulong dito upang maisuka ni Kronos ang kanyang mga kapatid. Binigyan ni Metis si Zeus ng isang potion upang doon ay maipainom ito kay Kronos. At nang matagumpay nga na mapainom ni Zeus kay Kronos ang potion, doon ay nailabas niya ang lahat ng kanyang mga nilunok na kapatid ni Zeus. Kasama na dito ang bato na ipinakain sa kanya ni Rhea. At pinakawalan din ni Zeus dito ang mga Titans na ipinakulong ni Kronos sa Tartarus. Kabilang na dito ay ang mga Cyclops at Hecatoncheires. At bilang pasasalamat ng mga Cyclops sa pagtulong nito na makalaya sila, ay binigyan nila si Zeus ng isang kapangyarihan na sandata na ito ay ang Kidlat. At ang propesiya nga na pinakakinakatakutan ni Kronos ay handa ng maganap. Ang lahat ng kapatid ni Zeus ay pumanig sa kanya para kalabanin ang kanilang ama na si Kronos. At ang labanan nga na naganap ay tinawag na Titanomachy, na ito ay ang umabot sa 10 taon na labanan. At sa huli, nagwagi ang panig ni Zeus dito. At ang lahat ng mga Titan na pumanig kay Kronos ay ipinatapon ni Zeus mula sa Tartarus. Kasama na doon ang Titan na si Atlas, na namuno sa mga Titan na nakipaglaban sa kanila. At mga kaibigan, kung nais mo din na mapakinggan at mapanood ang kwento ni Atlas, ay may iniwan akong link diyan sa description. Maraming salamat po. Mabalik tayo mga kaibigan. Doon ay pagkatapos ngang magwagi sila Zeus sa labanan, ang lugar ng Olympus na ngayon ay ang naging tahanan nila, na ito nga ay ang sakop na ngayon at pinagaharihan ni Zeus kasama niya ang kanyang mga kapatid at kanyang mga anak. Dito mga kaibigan,
Pinaghati-hatian ng mga magkakapatid ang mundo. Ang karagatan ay si Poseidon, ang underworld naman ay si Hades, at ang kalangitan naman ay si Zeus na pinuno ng lahat. Inilalarawan ng Grego si Zeus bilang isang lalaki na may makisig at malakas na pangangatawan. Siya din ay mabalbas at ang palagi niyang hawak ay ang kanyang sandata na kidlat, na kung saan ito na din ay ang sumisimbolo na din sa kanya bilang Diyos ng kidlat. At hindi lang naman din ang kidlat ang kanyang kapangyarihan. Meron din siyang kakayahan na kontrolin ang hangin, ulan o bagyo at panahon. Kinakatakutan ng ibang Diyos si Zeus dahil nga sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Meron din namang mga tumatangkang kalabanin siya, ngunit ni isa sa mga ito ay walang nagtagumpay. At mga kaibigan, tulad nga ng iba pang mga sinaunang hari sa ating kasaysayan, si Zeus din ay may maraming asawa at naging anak dito. Mga kaibigan, ating natunghayan ulit ang kwento ng isang Diyos ng Greek mythology, ang pinakamalakas sa lahat ng Diyos at Diyosa. At ito nga ay walang iba kundi si Zeus. Mga kaibigan, ano ang masasabi mo sa kwento niya? I-comment mo lang ang iyong komento sa comment section. Mga kaibigan, siguro dito ko na tatapusin ang ating talakayan sa videong ito. Muli, ito si RJTV. Nagpapasalamat ng marami. Hanggang sa muli at see you sa next video. Peace out. Goodbye.